Pet shop, huli sa pagbebenta ng endangered species at exotic animal. So yun po ang ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. So welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ang pag-uusapan natin ay hindi naman natin ito gusto na mangyari sa mga naghahanap buhay ng gusto nilang gawin. Okay po. Ngunit tulad nga ng ating nasasambit na lagi pag naghahanap buhay tayo ay dapat illegal. Ilagay natin sa legal na pamamaraan. So isang pet shop ang nahuli sa pagbebenta ng endangered at exotic animal. So ito na ba yung katugunan ng mga kahabi natin na tinatanong na bakit yung mga pet shop hindi nahuhuli? So hindi naman tayo matutuwa sa ganyan, di ba? Na naghahanap buhay lamang sila. Pero pinaalalahanan tayo lagi ng ating mga kawani ng mga ng ahensya ng Maritime Police, ng DNR na sundin at tupdin natin ang batas ng RA 9147. Ito yung Conservation of and Protection of Wildlife Species. So bakit siya nahuli? Tara, panoorin natin yung kaganapan ng paghuli sa kanya. Ito po yung pet shop. At marami na sa atin na nagme-message regarding sa bakit mga backyard breeder lang ang nahuhuli at hindi nahuhuli yung mga pet shop na nagtitinda na walang kaukulang dokumento. So, panoorin po natin ito mga kahabi. Isang pet shop sa Bataan, minanmanan at diskubring may illegal na bentahan online ang mga for sale, exotic animals, pati endangered species. Mga pasaway na wildlife seller, dapat rin bang ikulong sa hawla? Isang tip ang dumapos sa mga otoridad. Isang pet shop daw sa Bataan ang illegal na nagbebenta ng mga exotic at endangered na mga hayop. Major, paano ho nakarating sa inyo yung informasyon ukol sa illegal wildlife trade sa Bataan? Bali po sir, nagkaroon po tayo ng isang informant using our Facebook page. Yung station po kasi namin meron sariling Facebook page, kaya dito po nag-message yung isang informant regarding po sa ating suspect na nagbebenta nga po sa sarili niyang pet shop na walang rehistro sa Bataan. Agad na nagkasa ng surveillance at test by operation ng PNP Maritime Group, National Capital Region. June 6 po, kinatemp po natin siya bilad. So, nakabili po tayo ng 2 ring neck dub sa kanya. After 2 days, nagkaroon naman po ng isang transaction at binila naman po natin ng bull python. Nang makumpirmang illegal na bentahan sa pet shop, agad na pilado ang entrapment operation. Ang target, kinilalang si Divino Salvador Chumacera. Target natin, ito yung in-apply natin ng search warrant. Ang pangalan ng pet shop niya, di pet shop, ayan yung front view. Papansin nyo, sa gilid at saka sa likod, open field yan, kaya kailangan marami talaga tayo. Mula sa Nabotas City, sumugod ang grupo sa Bataan. Nang marating na operatiba ang pet shop, 2 asset buyers ang nagpanggap na mag-asawa na nagkakarap ng kanilang fur babies. Kaya, alam kitang lagi. Kaya magkano yung lagi? Ha? Stop lang. Yung pusa. Magkano itong gas? Ano? Pusa. Basta nangangakaw dito eh. Ito na size na ako. Ba't pinamit na lang po tayo sa fly, sa isang gasoline station. Yun na po kasi yung tinamalapit na landmark dito sa pet shop na to kasi wala po siyang address. Namin siya, sa skills namin, nag-iisa lang siya siya. Ang talabang asset buyer sa punang nagpanggap na nagkakarap ng kanilang fur babies. Pero sa kalagitan ng pangibigit na pati fur parents, may iba ng over si Kuya Seller. 2 libuana ang pubelat sa mga buyer na nagkakahalaga raw ng 4,200 pesos kada isa
Siyempre, eto friend nito, ayaw ng natin na naiyanan sa akin. Maya-maya pa, isang kahon naman ang idinabas ni Kuya Seller na tumuklaw sa atensyon ng mga buyer. Ano naman kaya ang laman ng kahon? Buksan na yan! Isang ball python pala ang dagdag ng offer ni Kuya Seller sa mga buyer. Wala na pang ipagawa dyan. Bigyan ka na lang. Parang sa kasi sobrang kiyang ko na lamang. Kasi ng mga magulang yan. Matapos magkatawaran, napakagap din ng operatiba ang seller sa isang last price. At ang magiging gutyat para tuloy ang sakmalid ng operatiba ang seller. Pupuling February ng asset ang hawla sa kanyang sasakyan. Mau, nasa ka? Buka. Ito siya ang kanya. Buka. Isa siya ang kanya. So, speaking namin itong mga pabibigyan, habang nakinulit ng mga polis sa seller na si Ditino Salvador Chumaceva. At nang talungin kung meron siyang dokumento para mag-alaga at magbenta, hindi dapat yan na? Wala nga sa daw, hindi dapat yan. Wala na ito. Putak sa daw. Nasa shield na daw. Putak na daw. Hindi na niyo. Baka may dami. Kapi ba niyo? Makuha niyo. Wala niyo ba, Sel? Ayon sa PNP Maritime Group, maigpit na ipinagpapawal ang pagbebenta ng mga endangered at exotic animals, lalo na kung walang kapal permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ang seller na nahuli, walang na ipakitang Certificate of Wildlife Registration o CWR at permit to sell. Dito nyo, lahat naman dito. Tapos, intentoy natin ha. Sabay ako ba siya? Baba mo. Ano dapat? Hindi na napahagang buntot ka at hindi na nakapalag. Hindi mo alam. Ano siya? Saan niyo naman? Saan niyo naman? Halubugid pa ng mga pulis sa pet shop. Natagpuan ang iba't ibang klase ng wildlife gaya ng iba't ibang species ng endangered birds tulad ng ring-necked doves na mula pa sa South Africa, emperor scorpion, tarantula at pamayguana. Ano relevance? Bakit ito kailangan kumuha ng permit patungkol dito sa pagbebenta at mga ganyan na klase ko. Sir, kailangan po natin kumuha ng ng permit sa DNR para po ma-monitor natin kung saan po nanggaling yung ating mga species. Kung simple kasing maging carrier ng iba't ibang mga sakit na mga hayop, nakaparehab ng resibo ang suspect. Bawal yan siya. Kaya nga na siyempre, pabenta lang naman sa atin yan. Lang tayo kung signita tayo po. Ipinapebenta lang daw? Reseller kayo? Ganun! Nakabebenta ko lang naman yan kasi may pet shop talaga ako eh. Siyempre, may nasapabenta. Halos 100 endangered at exotic animals ang nasa batang otoridad sa suspect. Pet shop pa yan o zoo? Agad na bang i-turn over ang ito sa DNR Batahan? Pagkatapos po maida na po ito sa temporary custody po ng aming opisina dito po sa Amo BNP o opisina po ng Batahan Natural Park. Ito po yung halagaan mura ng 2 araw pampakainin. And then sa Luis po, gagawin po ito ng local passport permit para po sa naman po ang aming dokumento na dadalhin papunta po sa mga rescue center po na outside po ng Pada. Apat ang illegal wildlife trading sa pinakamalaking illegal trading sa buong mundo. Aabot sa 50 billion pesos ang nalaga ng illegal na industriya nito kada taon ayon sa DNR. Samantala, dinala ang suspect sa PNP Maritime NCR. Naharap siya sa kasong pagyabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Protection Conservation Act. Dito lang June 19, pansamantalang nakalaya ang suspect habang iniimbestigahan ang kaso laban sa kanya. Mahigpit na ipinagpapawal ng batas sa pagbebenta ng wildlife ng walang kapalang permit sa mga low-key na pumapasok sa illegal na kalakaran. Sorry, not sorry, pero baka painuman ang sunod na bumagsak sa palahawlang kulungan. Yun po mga kahabi na kailangan kumuha ng permit para ma-monitor
kung saan galing ang mga species. So, kaya pa siya nahuli mga kahabi dahil wala na nga po siyang CWR holder, wala pa siyang permit to sell. So, wala siyang ipinapakita sa mga kawani ng gobyerno, sa mga maritime police na binigyan siya ng pahintulot na mag-trade, mag-sell. So yun po ang nakakalungkot. So tayo naghahanap buhay, tama, marangal po yung paghahanap buhay natin. Ngunit dapat ilagay din natin sa legalisasyon yun sa pagbebenta natin. At ito pa ang masama kahabi na pinabebenta lang sa kanya yung ibang mga exotic animal. Yun po ang nakakalungkot po. Naging instrumento pa tayo sa pagtulong ng iba, ngunit tayo ang nahuhuli, tayo ang napoperwisyo. So mag-ingat po tayo sa pagiging middleman, pagiging pagtulong sa ibang nating mga kaibigan o yung tinatawag sa Facebook sa pagpo-post, helping a friend. Okay po, tapos wala namang kaukulang dokumento. So mahirap po yan. Huwag na nating hintayin na tayo pa ang matsempuhan. Ito po isang babala, ito isang paalala sa mga magninegosyo ng pagtitrade, pagsisell ng mga endangered species at mga exotic animal. Okay po, isang tip, ang mga bagay sa Northern NCR MARPSTA. Okay po, meron silang Facebook page. So, kung kayo ay merong hinihinala na nag-illegal trading, ay pwede nyo pong isang guni sa NCR, Northern NCR MARPSTA. Okay po, sila po ay tumutugon at uma-action po sa ganitong mga illegal na gawain. Dahil ang illegal trading po ay pang-apat na sa buong mundo na madaling pagkakitaan. Okay po, so hopefully kahabi ay meron tayong natutunan. Kung gusto nating magnegosyo, ilagay natin sa tama. Kumuha tayo ng kaukulang mga dokumento. Okay po? So ingat din po sa pagbebenta o yung middleman o yung tinatawag na helping a friend. Paulit-ulit ko ito sinasabi. Hindi po masama magtumulong. Hindi po masama ang magbenta o maging middleman. Basta merong mga kaukulang mga dokumento. Okay po? So important notes din po mga kahabi. Penalties sa violation, mga violators, violation of RA 9147 and related regulation can result in penalties including fine and imprisonment. Sa ating pag-illegal trading, sa ating pagbebenta ng walang mga kaukulang dokumento, ay meron tong kaparusahan na harapin natin. Mga fine, at mayroon pang pagkakakulong. Pero mo, nag-aalaga lang tayo ng mga species, nagbebenta, nagiging criminal pa ang tingin sa atin. Kaya mo si kahabi, pinusasan pa, tapos isi-search pa yung katawan kung mayroong mga armas. Hindi naman siguro, sa pananaw ko lang, opinion ko, hindi naman siguro ikaw magtitinda ka ng pet shop, mga endangered species, nakabaril tayo. Siguro naman, logic na lang ba? Wala naman sigurong ganun. Ang hindi lang na-provide ni kahabi sa pagbebenta ng pet shop ay yung mga dokumento. Pero hindi na kailangan sigurong armasan pa ang pagtitinda. Hindi naman ito mga drugs, mga illegal firearms ng ating tinitrade. Bagkus ito'y nagbebenta lang tayo ng mga ibon. Ang kulang lang kay kahabi, hindi siya nakapag-provide ng mga kaukulang dokumento na ayon sa RA 9147. So hindi naman siguro na kailangan pusasan na ginagawa tayong mga kriminal sa ating pagtitinda. So nasa kanila yon, nandun, hindi natin saklaw yung kanilang posisyon. Sa akin ay opinion lang mga kahabi. Okay po. So saludo din naman ako sa Northern NCR MARPSTA sa mga tagumpay nilang paghuhuli sa mga illegal trading. Pero rekomendasyon din natin na sana hindi lang piling lugar ang kanilang napupuntahan. Dapat puntahan din nila yung Bulacan, yung pet market, yung Tianggian doon. Kung ano po ang sitwasyon, kung meron din pong illegal trading doon nangyayari. Okay po, yun na yung akin lang ay opinion at komento. Maraming po salamat at shoutout po sa mga
kapulisan natin, mga Northern NCR, MA, RPST sa matagumpay nilang pagsalakay sa mga illegal trading. Okay po. So, ang illegal wildlife trade, the illegal wildlife trade is a serious crime that undermines biodiversity and conservation effort. Okay po. Ito po ay serious crime, ang illegal trading. So pinaalalahanan po tayo. So another relevant law and regulation, ito yung Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Okay po, ito rin po yung DNR Administrative Order and another Joint Administrative Order issued by DENR, Department of Agrarian and DILG and other relevant agencies. So kailangan tumupad tayo sa mga another relevant law and regulation sa pagganitong mga gawain. Okay po, hope meron tayong natutunan mga kahabi regarding sa ating topic sa pag nahuli sa pagbibenta ng endangered at exotic animals. Okay po, at kung nagustuhan itong topic na to regarding sa ganitong usapin sa buhay mag-iibon, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, maraming po salamat at nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta sa ating munting channel, si Kahabi Drew Medina. Salamat po sa info-share, shoutout dito sa Bahrain, Kabayan. Okay po, shoutout po sa inyo mga kahabi dyan at mga kababayan dyan sa bansang Bahrain. Shoutout po. At sa iyo, Kahabi Drew Medina, shoutout din po sa inyo. At kay Kahabi Kuya Joms TV, kay Kahabi Swan Warren Anubling, shoutout po. At kay Kahabi Romel Nabos, shoutout po. Kay Kahabi Victor Aguila. Sir, may kilala po kayo nagbebenta ng pinches na may papers? Okay po, so mga kahabing nakapanood nito, kung kayo po ay merong pinches na pang out or mga available with papers ang hinahanap, ay pwede nyo pong i-direct message si Kahabi Victor Aguila. Siya po ay naghanap ng mga pinches na may papers. Okay po, so Kahabi, maraming po salamat. At kay Kahabi Raleigh San Diego, welcome na welcome po Kahabi. Kung ano man inyong katanungan ay pwede natin pagtulungan sagutin. Shoutout po sa iyo Kahabi Raleigh San Diego. At last but not the least, si Kahabi Alberto Ramos, shoutout po sa iyo. At sa sunod na mga kahabi na inyong mga tanong ay susunod ay sikapin natin na masagot sa video ito. Okay po, maraming salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.